Muling ipinagpatuloy ngayong araw ang konstruksyon ng Kalmay-Pantal Bridge sa Dagupan City. Target namang matapos sa loob ng 4 na buwan ang konstruksyon ng Phase 2. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malaking bagay para sa mga Dagupenyo, ganun din sa mga Pangasinense na napondohan na ng national government ang ginagawang tulay dito sa Dagupan City. Itinuloy na ngayong araw ang konstruksyon ng Kalmay-Pantal Bridge sa Dagupan City. Gagawa tayo ng crane, madam, para may mapagtungtuan itong crane natin. Pagkatapos yan, gagawin na po yung puste. Sa oras na matapos ang craneway, sisimulan na ang paglalagay ng I-beam sa mga poste. Pag natapos na to, saka na natin ibabaon yung mga pilote. Target na matapos ang second phase ng proyekto sa loob ng 4 na buwan. Ang tulay ang magsisilbing access ng mainland Dagupan sa mga island barangay. Malaking tulong din ito para maibsan ang traffic sa Binmalay-Dagupan Road. Kasi mapapabilis po yung transportation po, hindi na po siya traffic. Kasi po minsan po traffic, madalas po traffic diyan sa papuntang Bimali po. Mas mabuti, madam, kasi pag natapos yan, shortcut na lang yung daan, hindi na magta-traffic sa Bimaloy. Hindi lang daw mga taga-Dagupan ang makikinabang sa proyekto. Hindi lang sa island barangays, pati dito sa downtown area, lahat po. And this would benefit, I think, the entire province. Hindi lang Dagupan City kasi shortcut na papuntang Bimali eh. Tiniyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng tulay. Nag-request na rin daw ang DPWH ng pondo para sa third phase ng proyekto. Mahigit 160 million pesos ang pondong inilaan para sa second phase ng proyekto. Chris, bilang tugon doon sa kahilingan ng mga motorista at maging ng mga residente na matapos yung konstruksyon ng Kalmay Bridge, tiniyak ng DPWH na hindi mahihinto ang proyekto dahil tuloy-tuloy yung kanilang pag-request ng budget sa national government hanggang sa matapos nga yung proyekto. Ang proposed na budget para sa konstruksyon ng Kalmay Bridge ay nasa 1.8 billion pesos. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.